Kabanata 586, Pakikipaglaban para sa karangalan ng pamilyang Hudson. Hindi natakot si Michael. Sa halip na umatras, umaban siya kahit na mahigit 10 tao ang nakatutok sa kanyang ulo. Nagkusa siyang humakbang palapit sa kanyang mga kalaban. Nakasimangot kay Park Chan-young, hinamon niya ang lalaki na may panunuya sa mukha. Ang lakas ng loob mong barilin ako. Gusto mo bang mag-away ang pamilya Hudson at ang pamilya Park? Sumagot si Park Chan-young, walang gagawin ang pamilya mo para sa iyo. Bago pa siya makatapos, malakas na nagpatuloy si Michael, how dare you risk put the world in trouble. Kung namatay si Michael dito, magugulo ang buong mundo kung ilalabas ng pamilya Hudson ang lahat ng kanilang advanced na teknolohiya at armas sa mga pampublikong pamilihan. Sa panahong iyon, kahit ang 8 pamilya ay hindi na makakahanap ng ligtas na kanlungan sa Earth na ito. Galit na galit si Park Chan-young. F*** ka. Huwag mong gawing mahalaga ang iyong sarili. Mamatay ka man o hindi ay walang epekto sa mundong ito. Sino ka sa tingin mo? Papatayin kita ngayon. Gusto kong makita kung ang Hudson S ay maglakas loob na magsimula ng digmaan sa pamilya Park dahil lang sa iyo. Nang si Park Chan-young ay mag-utos sa kanyang mga nasasakupan na barilin si Michael. Nagkaroon ng malakas na putok. Bang! Ang malakas na ingay ay nanggaling sa labas ng gusali, ngunit lahat ng tao sa loob ay ramdam ang pagyanig ng gusali. Damn it! Napahawak si Park Chan-young sa dingding para pakalmayan ang sarili. Nagpanik siya. Pumunta ka at siyasatin kung ano ang tunog na iyon. Samantala, nanatiling parang bundok ang Michael. Park Chan-young, kayong mga taga-Park family ang tunay na walang kabuluhan. Kung hindi ako handa, pupunta ba ako dito? To tell you the truth, nakikita ng mga subordinate ko ang bawat galaw ko dito. Sa sandaling ito, agad na inilagay ng subordinate ni Park Chan-young ang isang iPad na mukhang futuristic at ipinakita sa kanya ang eksena sa labas ng gusali sa pamamagitan ng holographic projection. Boss, isang fighter jet ang umaatake sa aming gusali. Kumunat ang noo ni Park Chan-young. Damn it, ito ang Zephyr ng pamilya Hudson S. Alam ng pamilya Park ang tungkol sa mga eroplanong Zephyr ng Hudson S. Dati, pumunta si Jamie sa South Korea para hanapin si Park Sora kasama si Zephyr 2. Sa huli, nakipaglaban pa si Jamie sa mga fighter plane ng pamilya Park. Dahil dito, alam ni Park Chan-young kung gaano kalakas ang mga Zephyr jet. Sinabi ni Michael, Park Chan-young, maipapangako ko sa iyo na sa oras na paputukan ako ng iyong nasasakupan, sisubog ang aking Zephyr sa buong gusali gamit ang isang cannonball. Ililibing ka kasama ko. Kung gusto mong mamatay kasama ko ngayon, gawin mo na. Nakakuyom ang kanyang mga kamao sa galit, si Park Chan-young ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ako ang opisyal na kahalili ng dakilang pamilya Park. Isa lang siyang basura mula sa mababang pamilyang Hudson. Hindi katumbas ng halaga ang mamatay kasama siya. Napaisip si Park Chan-young sa sarili. Naiwan na walang pagpipilian, inutusan ni Park Chan-young ang kanyang mga nasasakupan, lahat, ibaba ninyo ang inyong mga baril. Agad na binawi ang lahat ng baril. Kasabay nito, tumigil ang pambobomba sa labas ng gusali. Dahil hindi kayang patayin ni Park Chan-young si Michael, pinili niyang insultuhan siya ng mga salita. Michael, walang kwenta ang pamilya mo. Anong ginagawa mo sa pribadong ospital ng pamilya namin? Dapat nandito ka para magnakaw ng gamot natin, di ba? Hey, basura talaga ang pamilya mo. Wala kang kakayahan at hindi mo kayang tumugma sa aming mga pamantayan, kaya sinusubukan mong nakawin ito. Kahit na nakawin mo ang mga gamit namin, basura pa rin ang pamilya mo. Sino ang hindi nakakaalam na ang mga Hudson ang pinakamasayang pamilya sa 8? Galit na galit si Michael. Alam niyang mababa ang tingin ng mayabang na pamilya Park sa Hudson S. Kinasusuklaman niya ang pagiging mayabang ng pamilya Park. Gayunpaman, pinili ni Michael na huwag sumagot. Sa dami ng naranasan niya sa buhay, mas naging mature siya sa kanyang mga aksyon. Naalala niya na noong pinakasalan niya si Ivy, minamaliit siya ng pamilya nito at ng iba pa. Akala nila isa siyang freeloader at walang kwentang basura. Kahit na noon, hindi gumawa ng anumang impulsive remark si Michael. Mapapangiti na lang siya ng mahina dahil alam niyang mas mayaman siya sa kanila. Biro lang sa paningin niya ang pangungutya nila. Ang kasalukuyang sitwasyon ay pareho.
Kung nagalit si Michael at nakipag-away kay Park Chan-young, mararamdaman talaga ng pamilya Park na walang kwenta at bastos ang mga Hudson. Hindi, sa pagkakataong ito, tiyak na igagalang ko ang pamilya Park sa Hudson S. Hindi sumagot si Michael. Sa halip, tumawa siya ng malakas. Hahaha. Nagulat si Park Chan-young nang marinig niyang tumatawa si Michael. Tanong niya, anong tinatawa-tawa mo? Ngumiti si Michael. Natatawa ako sa kamangmangan at katangahan mo. Talagang iniisip mo na ang Hudson S ang pinakamasama sa 8 dakilang pamilya. Ha. Ito ay katawa-tawa. Akala mo talaga magnanakaw ng basura ang pamilya ko gaya ng gamot ng pamilya Park. Anong biro? Galit na galit si Park Chan-young nang marinig iyon. How dare you? Ang Hudson S ang pinakamasama sa 8 pangunahing pamilya. Ito ay pampublikong kinikilala ng lahat ng iba pang mga pangunahing pamilya. Maging si Jesse at ang iyong lolo ay umamin sa katotohanan ito. Anong karapatan mo para kutsain ang mga kasanayang medikal ng ating pamilya? Ang iyong pamilya ay hindi makakarating sa aming antas kahit sa susunod na 100 taon. Hindi pa rin galit si Michael. Nakangiting sabi niya, the medical skills of the Park family are really not bad. Kahit ang lolo ko ay pinuri ka. Nagawa ng pamilyang Park na umunlad sa antas na ito. Naging mapagmataas si Park Chan-young. At least malalaman ng lolo mo ang totoo. Nakita ko na siya minsan sa great meeting. Sobrang hinahangaan niya ang medical skills ng pamilya namin. Sabi ni Michael, hindi pa ako tapos magsalita. Sinabi ng lolo ko na nagtagumpay ang pamilya Park na umunlad sa antas na ito, na ikinagulat niya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Park Chan-young. Ano ang sinabi mo? Paano ito nakakagulat? Ang iyong pamilya ay nangangahas na tingnan ang pamilya Park. Tugon ni Michael, syempre mababa ang tingin namin sa iyo. Kaya naman nagulat kami. Paano magiging mabuting doktor ang isang doktor na nagsimula sa kanyang karera sa plastic surgery? Kung gaano kabilis mong napaunlad ang iyong mga kasanayang medikal, hindi ka pa rin karapat-dapat na banggitin kung ikukumpara sa Hudson S. Tumawa ng malakas si Park Chan-young. Ha. Marunong ka talagang magyabang. In terms of medical standards, even the other 6 families don't dare to speak so arrogantly in front of my family. Ngunit naglakas loob ka bang sabihin na ang kakayahan ng aming pamilya sa medisina ay hindi maihahambing sa iyo? Michael, mukhang hindi sinabi sa iyo ng lolo mo ang sitwasyon ng pamilya Hudson. Ang mga medikal na kasanayan ng iyong pamilya ay natigil sa panahon na tinutulungan pa tayo ng Diyos. At iyon ay ilang dekada na ang nakalipas. Samantala, ang ibang pamilya ay nakagawa na ng mga pambihirang tagumpay pagkatapos ng ilang dekada ng pagsusumikap. Kung may gusto kang sisihin, bumalik ka at sisihin mo ang walang kwentang ama mo. Ha. Kabanata 587, may bagong Diyos ang pamilyang Hudson. Si Park Chan-young ay mas mayabang pa sa inaakala ni Michael. Hindi lang mababa ang tingin niya kay Michael, pati na rin ang kanyang ama. Pinahahalagahan ng mga South Korean ang seniority. Palagi silang magiging magalang sa isang taong mula sa isang mas matandang henerasyon. Pero ngayon, naglakas loob si Park Chan-young na tawaging basura ang ama ni Michael. Galit na galit si Michael. Paano kayang punahin ng isang junior na katulad niya ang kakayahan ng kanyang ama? Kahit na hindi siya gumawa ng anumang mga resulta, hindi siya ang lugar upang sabihin ang anumang bagay. Malamig na singgal ni Michael. Park Chan-young, how dare you talk about others like that? Bakit hindi mo tingnang mabuti ang sarili mo sa salamin? Bilang kahalili ng pamilyang Park, talagang nagpadala ka ng mga tao para mag-recruit ng mga nasa katanghaliang gulang na kababaihan mula sa buong mundo. Mayroon kang mga pangunahing gawain. Paano ka naiiba sa iba pang ordinaryong mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmana dyan? Galit na galit si Park Chan-young. Naglakas loob ka bang ikumpara sa akin ang mga basurang pangalawang henerasyong tagapagmana? Sa totoo lang, hindi lang si Park Chan-young ang nakadama ng higit na mataas sa iba pang mayayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon. Ganoon din ang naramdaman ni Michael. Ang mga inapo ng 8 dakilang pamilya ay laging naniniwala na kaya nilang kontrolin ang lifeline ng mundo. Paano maihahambing sa kanila ang mga ordinaryong mayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon? Ngumiti si Michael, you're not even as good as those ordinary rich brats.
Ang mga babaeng nasa katanghaliang gulang ay ginamit na ng mga pangalawang henerasyong tagapagmana na iyon ng hindi mabilang na beses sa kanilang kabataan, ngunit tinatrato mo pa rin ang mga ginamit na babaeng ito na parang mga kayamanan. Sa sobrang galit ni Park Chan-young ay namula ang mukha niya. Nakaramdam siya ng hiya. Gusto niyang magpatuloy sa pakikipagtalo. Gusto niyang sabihin kay Michael na ito ang nagustuhan niya. Nagustuhan niya ang alindog ng mga mature na babae. Gayunpaman, ang gayong mga salita ay hindi madaling sabihin ng malakas. Matapos huminto ng mahabang panahon, galit na sinabi ni Park Chan-young, tiyak na matalas ang dila mo. Napakabuti at honest ng kapatid mo, paano siya nagkaroon ng ganiyang kapatid? Humisi si Michael. Hindi mo pa nakikilala ang pangalawa kong kapatid na si Jamie. Sa tatlong magkakapatid na lalaki ng pamilya Hudson, si Jamie ang pinakamasama sa mga salita at pamamaraan. Ang kanyang pangalawang kapatid na lalaki ay ang isa na maaaring magalit sa isang tao sa kamatayan sa pamamagitan lamang ng mga salita lamang. Sabi ni Park Chan-young, hindi na ako mag-aaksaya ng oras na kausapin ka. Ilabas mo agad ang ninakaw mo. Naniniwala si Park Chan-young na pumunta rito si Michael na may moibong magnakaw. Nasa dilema si Michael. Hindi niya alam ang gagawin. May dala nga siyang gamot sa pamilya Park. Kung hahanapin nila ang kanyang katawan, tiyak na malalaman siya. Ang katotohanan na ang isang tao mula sa Hudson S ay nagnakaw mula sa pamilya Park ay maaaring ilabas sa mahusay na pagpupulong. Ang Hudson S ay papunahin ng lahat noon. Hindi lamang ipahiya ni Michael ang pamilya Hudson, ngunit gagawin din ni Jesse na mahirap ang mga bagay para sa kanya. Bagamat wala pang maisip na solusyon si Michael, maaari muna siyang magtagal. Minsan, walang malinaw na solusyon. Kinailangan ng isa na mag-improvise at dahan-daang maghanap ng paraan palabas. Patuloy na nagkunwaring pagmamataas si Michael. Humisi siya. Park Chan-young, nakakatawa ka. Sinabi ko sa iyo na ang mga kasanayan sa medikal ng iyong pamilya ay basura sa aming mga mata. Bilang isang Hudson, bakit ako magnanasa sa basura ng iyong pamilya? Hindi naniwala si Park Chan-young kay Michael. May kasabihan na, hindi kailanman bumibisita ang isang tao maliban kung may kailangan sila. Bakit ka pumunta sa private hospital namin kung hindi mo naman sinasadyang magnakaw sa pamilya namin? Napatingin si Michael kay Sylvie na wala pa ring malay. Ito ang biyenan ko. Inakit siya ng mga tao mo dito. Nandito ako para iligtas siya. Gumuso si Park Chan-young. Huwag mo nang subukang tanggihan ang mga bagay. Wala akong pakialam kung anong klaseng palusot ang mayroon ka. Kailangan mong hayaan akong maghanap sa katawan mo bago ka makaalis. Napakahalaga ng gamot ng pamilya Park. Sa katunayan, wala sa 8 dakilang pamilya ang hahayaan ng isang tagalabas na magnakaw sa kanila ng ganoon kadali. Sagot naman ni Michael. How dare you? Ang pamilya Park ay hindi karapat-dapat na hanapin ako. Sa yugtong ito, galit na galit si Park Chan-young. Ang mga kasanayang medikal ng Hudson S ay malinaw na hindi kasing husay ng pamilya Park, ngunit patuloy na iginiit ni Michael na ang kanyang pamilya ang pinakakahanga-hanga. Naging mahirap para kay Park Chan-young na makaramdam ng superior sa harap ni Michael. Michael, paulit-ulit mong sinasabi na mas maganda ang medical skills ng pamilya mo kaysa sa amin. Naglakas loob ka bang makipagkompetensya sa akin? Kalmado si Michael. Paano? Sumigaw si Park Chan-young, mga lalaki, dalhin mo ang isa. Isa sa mga subordinate ni Park Chan-young ang nagdala ng isang walang malay na blonde na babae. Nakasuot lang siya ng manipis na sando na sobrang gusot. Hindi maiwasan ng isa na mag-isip kung nakatagpo ba siya ng isang sakuna kanina. Kinuha ni Park Chan-young ang babae at niyakap ito sa tuwa sa mukha nito. Mahal kong Black Widow, binabati kita sa pagbabalik sa iyong pinakamataas na hitsura. Itinulak ang buhok ng babae palayo sa kanyang mukha, ipinakita ni Park Chan-young ang kanyang mukha kay Michael. Nagulat si Michael. Ito ang Black Widow, Scarlett Johansson. Si Scarlett Johansson ay ang sikat na sexy Hollywood star na naging kilala sa paglalaro ng Black Widow sa Marvel movies. Hindi may kikaila na siya ay may mga nakakaakit na hitsura noong siya ay bata pa. Maging ang 2-time NBA champion at FMVP na si Kevin Durant ay minsang nagsabi, gusto kong uminom ng shower water ni Scarlett Johansson. Masiglang sabi ni Park Chan-young, tingnan mong mabuti. Ilang taon na si Scarlett Johansson?
Nakita talaga ni Michael si Scarlett Johansson 3 hanggang 5 taon na ang nakalilipas. Noon, naramdaman na ni Michael na medyo matanda na siya at hindi na kasing ganda ng dati. Ngunit ngayon, ang balat ni Scarlett Johansson ay makinis at napakaganda. Mukha siyang nasa 20s. Napangiti si Park Chan-young. Matagumpay kong naging 30 anyos ang 40 taong gulang na si Scarlett Johansson. Ito ang kapangyarihan ng gamot ng ating pamilya. Paulit-ulit mong sinasabi kung gaano kalakas ang pamilya Hudson. Magagawa ba ng pamilya mo ang isang bagay na hindi makalangit? Huminto saglit si Michael at sinabing may mapang-asar ng ngiti, nagagawa mo lang na gawing mas bata ng 10 taon ang mga tao, gayunpaman, napakamayabang mo na. Ang Hudson S ay kayang gawing mas bata ng 20 taon ang mga tao. Agad na palitan ng galit ang mukha ni Park Chan-young. Ikaw, puno ka ng shitty. Imposible yan. Kahit na ang pamilya Park ay hindi pa umabot sa ganoong antas, walang paraan na nagawa iyon ng mga Hudson. Michael, tumigil ka sa pagmamayabang. Si Michael ay hindi nagyayabang nang hindi nagbibigay ng ebidensya. Aniya, ayaw ni Lolo na isiwalat ko ito, pero ilang beses mo nang insultuhan ang pamilya ko ngayon. Sige, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang Hudson S ay may tulong ng isang bagong Diyos. Sa makatuwid, ang pag-unlad ng teknolohiya ng aming pamilya ay mas mabilis kaysa sa iyo. Bagong Diyosa. Natigilan si Park Chan-young. Maaaring malampasan ng 8 dakilang pamilya ang lahat ng tao sa mundo dahil sa tulong ng Diyos. May isang bagong Diyos kaya na lumitaw pagkatapos na lumipas ang nauna. At ipinakita ba nito ang sarili sa pamilya Hudson? Kabanata 588, Isang Taya. Si Michael ay malinaw na nagsasalita ng walang kaparerekan sa kanyang mga pag-aangkin tungkol sa bagong Diyos na ito. Ang mga salita lamang ay hindi kayang igalang ng pamilya Park ang Hudson S. Ngunit muli, hindi nila mapatunayan na nagsisinungaling si Michael. Sigaw ni Park Chan-young, imposible yan. Siguradong walang bagong Diyos ang pamilya mo. Kahit na may lumitaw na bagong deity, lalapit muna ito sa pamilya namin ng Park. Ang aking pamilya ay nananalangin sa Diyos araw-araw, na nagsusumamo sa Kanya na bigyan kami ng bagong Diyos. Isinasagawa ba ng mga Hudson ang pananampalataya? Bakit kailangang dumating ang bagong Diyos sa iyong pamilya? Ngumiti si Michael. Tinatanong mo kung bakit. Pumunta at tanungin ang iyong sarili sa Diyos. Oh, tama, baka hindi ka gusto ng Diyos. Binigyan kanya ng napakagandang teknolohiyang medikal, ngunit ginagamit mo lang ito para makipaglaro sa mga babae. Napakababa ng klase. Galit na sabi ni Park Chan-young, Michael, huwag kang mag-spout ng kalokohan. Okay, dahil ang pamilya Hudson ay napakahusay at may tulong ng bagong deity, patunayan sa akin kung gaano kahanga-hanga ang mga medikal na kasanayan ng iyong pamilya. Gawing mas bata pa si Scarlett Johansson ng 10 taon. Napatingin si Michael kay Scarlett Johansson. Bakit ako magdadala ng ganitong uri ng gamot sa paligid ko? Paano ito? Paalisin ko si Scarlett Johansson. Ipapakita ko sa iyo ang mukha niya sa loob ng 3 buwan. Tumawa si Park Chan-young. Sa tingin ko gusto mo lang kunin si Scarlett Johansson para makipaglaro sa kanya sa loob ng 3 buwan, di ba? Hindi ko pa siya nilalaro. Paano kita mabibigyan ng pagkakataon? Ipakita sa akin ang medikal na kakayahan ng iyong pamilya kung mayroon kang lakas ng loob. Sa paghusga sa ugali ni Park Chan-young, hinding-hindi niya papakawalan si Michael kung hindi niya ipapakita ang kanyang kakayahan. Kung magpapatuloy ang pagkapatas na ito at malalaman ng iba pang miyembro ng 8 pamilya, malamang na may negatibong epekto ito. Tutal, nilusob ni Michael ang teritoryo ng pamilya Park. Sabi ni Michael, sige, paulit-ulit akong inutusan ni Lolo na huwag ihayag ang tunay na lakas ng aming pamilya sa harap ng ibang mga pamilya. Sinabi niya sa akin na magkunwari ng kahinaan tulad ni Jesse at ipalagay sa ibang mga pamilya na ang Hudson S ang pinakamasama. Pero bata pa ako at mapusok. Paano ko matitiis ang pang-aalipuste ng iba? Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang tunay na kasanayang medikal ng pamilya Hudson. Ngayon, hanapan mo ako ng pasyente na hindi kayang gamutin ng pamilya mo sa Park. Gamutin ko siya on the spot. Ginagamot ang isang pasyente na kahit ang pamilya Park ay hindi magamot. Naniniwala si Park Chan-young na nagbubuga lang ng kalokohan si Michael. Pumayag naman siya. Sige,
Dahil confident ka, gusto kong makita kung basura ba talaga ang pamilya mo o nagpapanggap lang. Pagkatapos mag-isip sandali, si Park Chan-young ay tumawag sa telepono. Hindi nagtagal, isang babaeng naka-wheelchair na nasa edad 60 na po ang edad ang itinulak papasok. Ang babae ay mukhang napakahina at mahina. Pangatlong tita. Magalang na hinawakan ni Park Chan-young ang kanyang kamay. Ngumiti at tumanggo sa kanya ang pangatlong tiyahin ni Park Chan-young, ngunit halatang pilit ang ngiti nito. Ipinakilala siya ni Park Chan-young kay Michael. Ito na ang pangatlong tiyahin ko. Siya ay 61 taong gulang at nahihilo sa nakalipas na 6 na taon. Siya ay may coronary heart disease, gastric ulcers, gallstones, hypertension, high blood pressure at lacunar infarcts. Ginamit na ng pamilya ko ang pinaka-advanced na teknolohiya para gamutin siya. Bagamat nagawa naming hayaan siyang manatiling matino, at magkaroon ng normal na pananalita at paggalaw ng paa, hindi namin maalis ang kanyang patuloy na pagkahilo. Bukod dito, palagi siyang nakakaramdam ng kakulangan ng enerhiya. Kung tuluyan mong mapapagaling ang sakit ng pangatlong tiyahin ko, maniniwala ako sa sinabi mo. Pinalaki ni Michael ang pasyente. Bagamat hindi siya isang profesional na doktor, nagkunwari siyang pumunta at kukunin ang kanyang pulso. Pagkatapos kunin ang kanyang pulso, sinabi ni Michael, ang iyong pangatlong tiyahin ay matanda na at mahina na. Ang kanyang pulse at bato ay mahina. Siya ay hindi kumakain ng maayos at naghihirap mula sa hindi pagkatunaw ng pagkain. Hindi kayang gamutin ng pamilya Park ang ganoong kaunting sakit. Basura talaga ang medical skills ng pamilya mo. Gagawin ni Michael ang lahat ng pagkakataon para insultuhan ang pamilya ni Park Chan-young. Nagulat si Park Chan-young. Sigurado ka bang mapapagaling mo siya? Kumpiyansa na sumagot si Michael, syempre. Pagkatapos ng lahat, natutunan lamang ni Michael ang voodoo mula kay Dr. Zelinsky. Ito ay magiging isang piraso ng cake upang gamutin ang gayong karamdaman. Sinabi ni Park Chan-young, sige, maglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Kung hindi mo siya mapagaling, gusto kong maghubad ka sa harap naming lahat para patunayan na hindi mo ninakaw ang gamot namin. Huwag intindihin. Hindi naman sa gusto kitang makitang nakahubad. Hinahayaan ko lang na tingnan ang mga babae sa aming ospital. Marami na akong narinig na chismis na ang mga lalaki mula sa iyong bansa ay lumaki sa paglipas ng mga taon. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ang kababaihan ng South Korea na masaksihan ang matibay na patunay. Galit na galit si Michael. Nais niyang bigyan ng panibagong pambubugbog si Park Chan-young. Gayunpaman, mayroon talagang mga masasamang chismis na kumakalat online. Damn you. Hindi inaasahan ni Michael na mapahiya siya sa harap nitong South Korean dahil lang sa ilang walang basang chismis sa online. Ang unang bagay na gagawin niya pagka-uwi niya ay linisin ang mga forum na nagpapakalat pa rin ng mga masasamang chismis na ito. Paano kung pagalingin ko siya? Sinabi ni Park Chan-young, kung mapapagaling mo ang pangatlong tiyahin ko, hindi ko hahanapin ang katawan mo. Hahayaan kitang umalis kasama ang mataba mong biyenan. Ngumisi si Michael. Hindi ganoon kadali. Nabangga mo ako sa laro dati. Isang tao sa pamilya Geng ang nakasaksi nito at nasaraan mo ako ng mukha. Kung pagalingin ko ang iyong pangatlong tiyahin, gusto kong bumalik ka sa laro at hayaan akong mabangga ka. Si Michael ay isang lalaking naniniwala sa mata. Gumuso si Park Chan-young. Sige, deal. Putulin ang crap at mabilis na gamutin siya. Hindi ako naniniwala na kaya mong gamutin ang isang sakit na kahit ang medical team ng pamilya natin ay hindi kayang gamutin. Naglabas si Michael ng papel at gumuhit ng charm pattern. Pagkatapos ay itinapon niya ang papel sa langit. Lumutang ito sa gitna ng hangin. Nakakamangha. Napasigaw si Jinwoon at ang iba pang mga subordinate ng pamilya Park sa nakita. Konting trick lang ng magician. Hindi naman nagulat si Park Chan-young. Kahit sino mula sa 8 pamilya ay maaaring magsagawa ng isang stunt. Pili ni Michael kay Park Chan-young. Habarin mo ang damit ng iyong pangatlong titahian. Nagalit si Park Chan-young. Michael, B***starred ka. How dare you disrespect my kuya? Kabanata 589, mga kahangahangang kasanayang medikal. Naniniwala si Park Chan-young na sinusubukan lang siyang i-provoke ni Michael. Bilang tugon, seryoso lang ang sinabi ni Michael, F***CQ. Sa tingin mo ba may taste ako sayo?
Sa tingin mo ba gusto ko ang matatandang babae? Kahit na, tingnan mo kung ilang taon na ang iyong pangatlong tiyahin. Siya ay isang taong may sakit. Kahit gaano pa ako kay tigas, gusto ko bang samantalahin siya? Ang aking paraan ng paggamot ay nangangailangan na idiin ko ang aking kamay sa kanyang likod. Walang anumang damit sa pagitan. Napaisip sandali si Park Chan-young. Ang pangatlong tiyahin niya ay hindi talaga itinuturing na kagandahan. Bukod dito, siya ay 61 taong gulang na. At dahil sa sakit niya, mas lalo siyang tumanda. Ang pangatlo niyang tiyahin ay kasing payat ng posporo at mukhang walang buhay. Kahit pervert si Michael, imposibleng magka-interes siya sa ganoong sakit na tao. Sa pag-iisip na iyon, sa wakas ay pumayag si Park Chan-young. Sige, maniniwala ako sa'yo minsan. Tinawag ni Park Chan-young ang isang babaeng doktor at naghanap ng pribadong lugar para tulungan ang kanyang ikatlong tiyahin na magpalit ng damit. Hindi nagtagal ay lumabas siya sa kanyang wheelchair, nakasandol lang na may bukas sa likod. Ito ay perpekto para sa paggamot ni Michael. Walang imek si Michael kundi idiniin lang ang kanang kamay sa likod ng babae. Kaagad, isang alo ng immortal na aura ang lumundag. Nagulat si Park Chan-young at ang lahat. Damn it! Saan nanggaling itong puting ambon? Galing sa kamay ni Michael. May alam ba siyang immortal spells? Maging si Park Chan-young ay lihim na nagulat, imposible iyon. Paano nagagawa ng kamay ng isang tao ang ilang mystical mist? Kahit ang pamilya Park ay hindi ito magagawa. Talaga bang mas malakas ang pamilya Hudson kaysa sa amin? Itinago ba nila ang kanilang tunay na lakas? Sa totoo lang, nagawa ng kanang kamay ni Michael ang ambon dahil itinuro ng Diyos sa kanyang ama ang maningning na trick noon. Sa katunayan, ang panlilinlang na ito ay hindi isang bagay na kahit na ang iba pang 7 dakilang pamilya ay maaaring gawin. Gayunpaman, hindi ito gaanong halaga. Ito ay para lamang palabas at hindi nakaapekto sa pagpapagamot ng mga sakit. Gayunpaman, ito ay perpekto para sa kasalukuyang layunin ng Michael. Ang iba ay namangha sa ipinakita. Sinabi ni Michael sa pasyente sa Korean, iunat ang iyong kanang kamay at tingnan ang pattern sa anting-anting sa harap mo. Iguhit ang parehong pattern sa hangin gamit ang iyong daliri. Kapag tapos ka na, mawawala ang sakit mo. Tulala ngayon ang ikatlong tiyahin ni Park Chan-young at masunurin niyang sinunod ang utos ni Michael. Unti-unting lumitaw ang isang nakakaantig na tagpo sa harap ng tiyahin. Baby? Nako? Ang cute kong anak. Hayaan mong yakapin ka ni Lola. Tuturuan ka ni Lola kung paano sumakay ng bisikleta. Tuturuan ka ni Lola kung paano lumangoy, okay? Sa eksena, hindi na nakaupo sa wheelchair ang ikatlong tiyahin ni Park Chan-young. Sa halip, nakatayo siya sa damuhan, tumatakbo sa damuhan, lumalangoy sa isang asul na swimming pool, kasama ang isang napaka-cute na batang babae sa tabi niya. Ang voodoo ay magiging sanhi ng pag-hallucinate ng pasyente, at ang haka-haka na eksena ay kadalasang naglalarawan kung ano ang pinaka-nasm ng pasyente. Ang ikatlong tiyahin ni Park Chan-young ay nahihilo at nanghihina sa buong taon. Naka-wheelchair lang siya at wala ng lakas para samahan ang apo. Nais niyang maging malusog upang samahan niya ang kanyang apo sa paglalaro sa labas. Unti-unting sumili ang ngiti sa mukha ng ikatlong tiyahin ni Park Chan-young. Nakangiti si third tita. Nakangiti talaga siya. Nagulat si Park Chan-young sa mukha ng tiyahin. Naalala pa niya kung paano siya niligawan ng pangatlong tiyahin niya noong bata pa siya. Gayunpaman, mula nang magkasakit siya 6 na taon na ang nakalilipas, hindi na niya ito muling nakitang ngumiti. Sa sandaling iyon, labis na nasasabik si Park Chan-young. Ang mga kasanayang medikal ng pamilya Hudson ay talagang kamangha-manghang. Samantala, ang buong silid ay naging maulap dahil sa kapangyarihan ni Michael. Hinikayat ni Michael ang pasyente. Ipagpatuloy ang pagguhit ng pattern. Gagaling ka pagkatapos mong makumplito ito. Ginawa ng ikatlong tiyahin ni Park Chan-young ang sinabi ni Michael at patuloy na gumuhit ng mga simbolo sa hangin. Namangha siya nang makita niya ang mga kulay na simbolo na lumilitaw sa hangin. Pakiramdam niya ay iniligtas siya ng isang hindi magagapi na henyong doktor. Ang sakit ko ay gumaling na. Hindi nagtagal ay natapos ng babae ang pagguhit ng pattern. Tumanib ang kanyang drawing sa charm paper na lumulutang sa hangin. Sa susunod na sandali, isang bola ng apoy ang sumabog at ang lahat ay nawala ng walang bakas. Pinawi ni Michael ang kamay niya. Ah!
Sigaw ng pangatlong tiyahin ni Park Chan-young habang tumatayo mula sa kanyang wheelchair. Third tita, okay ka lang ba? Nagmamadaling pumunta si Park Chan-young para alalayan siya, natatakot na siya ay mahulog. Gayunpaman, ang kanyang ikatlong tiyahin ay nasa mataas na espiritu. Chan-young, okay na ako. Gina mo na ako nitong maladyos na doktor. Pakiramdam ko ay puno ng kapangyarihan ang katawan ko. Pakiramdam ko kaya kung lumipad. Napatulala si Park Chan-young. Third tita, hindi ka na nahihilo. Nawala na ba ang sakit ng ulo mo? Tumango ang pangatlong tiyahin. Oo anak. Tuluyan nang nawala ang pagkahilo ko. Walang sakit sa ulo. Makikipaglaro ako sa apo ko ngayon. Dadalhin ko siya sa pagbibisikleta. Gusto kong makipaglaro sa aking mahal na apo. Nang makita ni Park Chan-young ang nasa sabik na ekspresyon ng kanyang tiyahin, nakaramdam ng sobrang saya para sa kanyang tiyahin. Agad niyang itinuro, pauwiin mo na ang tiyahin ko. Nagtatakang tumingin si Park Chan-young kay Michael. Kahanga-hanga talaga ang mga kasanayang medikal ng pamilya Hodgson. Maging ang aming pamilya ay hindi magagamot ang kanyang karamdaman. Paano mo nagawang gamutin ang pangatlong tiyahin ko nang napakabilis? Anong paraan ang ginamit mo ngayon? Sumagot si Michael, tradisyonal na gamot. Sinabi ni Park Chan-young, nahulaan ng tatay ko na nakabuo ka ng tradisyonal na gamot sa nakalipas na ilang dekada. Ngunit hindi ko inaasahan na ang iyong pagtrato ay napakaganda. Labis na nasiyahan si Michael nang marinig ang papuri ni Park Chan-young. Rascal, sa wakas ay tumigil ka na sa pagmamaliit sa pamilya Hodgson. Sabi ni Michael, cut the crap. Dahil nanalo ako sa taya at napagaling ang iyong pangatlong tiyahin, kailangan mong aminin ang pagkatalo at pumasok sa laro. Naging malungkot ang ekspresyon ni Park Chan-young habang nagmumura sa loob, tiyak na alam ng brat na ito kung paano maghiganti. Kung alam ko lang na hindi siya ganoon kadaling ay bully gaya ng kapatid niya, hindi ko siya nabangga noong araw na iyon. Nang makitang hindi gumagalaw si Park Chan-young, nagtanong si Michael, bakit? Ang isang miyembro ba ng pamilya Park ay bumabalik sa kanyang salita? Mabilis na sagot ni Park Chan-young. P****. Ang salita ng aming pamilya ay ginto. Sige, sasamahan kita sa laro. Hiniling ni Park Chan-young sa isang tao na dalhin ang kanyang VR goggles. Pinalipad din ni Michael ang drone sa labas para maghatid ng sarili niyang VR goggles. With that, pumasok na silang dalawa sa virtual world. Hindi na makapaghintay si Michael na ipaghiganti ang sarili. May dalawang sasakyan dito. Pasok. Tumanggi si Park Chan-young. Hindi. Tinanong ni Michael, sinusubukan mo bang mag-back out ngayon? Sabi ni Park Chan-young, hindi ko sinusubukang mag-back out, pero may request ako. Kung online ang pamilya Smith na Holy Maiden, hindi ko hahayaang mabangga mo ako. Bago ka bumagsak sa akin, kailangan kong kumpirmahin kung ang Swiss Holy Maiden ay nasa laro. Kabanata 570, Swiss Holy Maiden. Na-curious si Michael. Swiss Holy Maiden. Mula sa pamilya Smith. Sino siya? Bakit kailangan nating tingnan kung online siya? Sa halip ay naakit si Michael sa pangalang, Swiss Holy Maiden. Ito ay dahil ang mga banal na dalaga ay karaniwang tumutukoy sa mga kabataan at magagandang babae, mga batang babae na kakaiba sa iba pang ordinaryong babae. Higit sa lahat, ang mga babaeng tinawag na banal na dalaga ay karaniwang walang kasintahan o asawa. Ang mga banal na dalaga ay dalisay at banal na mga babae. Kailangan niyang maging celibate at hindi maaaring magkaroon ng personal na damdamin o pagnanasa. Paliwanag ni Park Chan-young, ang buong pangalan niya ay Lotta Smith. Siya ay mula sa ikatlong henerasyon ng pamilya Smith, ang lihim na pamilya sa Switzerland. 18 years old pa lang siya this year. Siya. Ang babaeng gusto ko. Ngumiti si Michael. Naintindihan naman niya agad. Kaya nagustuhan ni Park Chan-young ang Holy Maiden na ito at gusto siyang ligawan. Sa makatuwid, hindi niya maaaring hayaang makita siya na pinapahiya ni Michael sa laro. Ngumiti si Michael. Park Chan-young, ang weirdo mo. Karaniwan kang nakikipaglaro sa mga babaeng nasa katanghaliang gulang, ngunit sa huli, gusto mo pa rin ang isang 18 taong gulang na babae. Hindi alam ni Park Chan-young kung paano ipapaliwanag. Si Lotta ay isang kandidato para sa aking magiging asawa. Isang maganda at dalisay na babae na katulad niya ang karapat-dapat sa akin. Ang aming pamilya ay palaging nais na bumuo ng isang alyansa sa pamilya Smith.
Ito ay magiging isang malakas na alyansa. Ngumisi si Michael. Karapat-dapat siya sa'yo pero karapat-dapat ka ba sa kanya? Siya ay 18 taong gulang at isang purong birhen. Ikaw naman. Huwag mo siyang mahawa ng mga sakit mo. P***starred, huwag kang magbubuga ng kalokohan. Hindi maganda kung marinig ka ni Lota. Sabik na sabik si Park Chan-young. Nilaibat niya ang laro at patuloy na sumisigaw ng banal na dalaga. Lota, Lota, nandyan ka ba? Makalipas ang ilang minutong sigawan, walang sumasagot. Sumunod si Michael sa likod at sinabing, "Stop stalling. Siguradong wala sa laro ang iyong Lota. Pumasok ka sa kotse." Sa sandaling ito, maraming tao ang biglang lumitaw. Mga miyembro lamang ng 8 dakilang pamilya ang maaaring lumabas sa laro. Hoy Park, tagal na nating hindi nagkita. Isang matipunong lalaki na nakasuot ng matingkad na kulay ang nagkusa para batiin si Park Chan-young. Malinaw na magkakilala silang dalawa. Medyo nahiya si Park Chan-young, pero ngumiti pa rin siya. Kumusta, G? Wrong, G. Addington, G. House. Nandito din kayo. Sumagot ang isa sa mga lalaki, "Oo, gusto naming maglaro ng 2v2 football game sa beach. Kulang tayo ng isang player. Gusto mo bang sumali?" Tinulyapan ni Park Chan-young si Michael bago sumagot, "I'm sorry, but I'm not free now." Mauna na kayo. Napalingon ang mga lalaki kay Michael. Sino ito? Biglang sinabi ng isa sa kanila, "Nako, hindi ba ito ang kaawa-awa na nakabangga ni Park Chan-young dati? Galing siya sa pamilya Hudson, tama ba?" Galit na galit si Michael nang marinig iyon. Alam ng lahat ng iba pang pamilya ang tungkol sa pangyayaring iyon. Sa kabutihang palad, hindi ibinunyag ni Michael ang kanyang tunay na pangalan sa laro. Sa halip, ginamit niya ang pangalan ni Jamie. Matigas na sabi ni Michael, "Tama. Ako si Jamie mula sa pamilyang Hudson." Mukhang natarante si Park Chan-young. Hindi ba siya si Michael? Bakit niya sinasabing siya si Jamie ngayon? Magsasalita pa sana siya, sinaman siya ng tingin ni Michael. Si Jamie ay malinaw na sikat na. Agad namang naghiyawan ang 3 lalaki. "Hey, buddy, ang galing mo talaga. Nabalitaan ko na mas marami ka pang natulog na babae kaysa sa ating 3. Buddy, ang galing mong makipaglaro sa mga babae. Bakit ka nabuli ng husto ng pamilya Park sa virtual na mundong ito?" Hahaha, nagpost si Park ng litrato niya na nakabangga sa iyo noong huling pagkakataon. Lumipad ka mismo sa himpapawid. Nakita namin lahat. Galit na galit si Michael sa pangungutya ng lahat. Siya ay napahiya bago ang mga taong ito kahit na bago pa niya sila makilala. Sa galit, nagmarcha siya pasulong at pinunit ang lahat ng larawan. "Park Chan-young, naging dahilan mo ang pagkawala ng mukha ko sa harap ng lahat ng pamilya at ginawa mong katatawanan ang mga Hudson. Natalo ka sa akin ngayon. Ipapahiya kita gaya ng ginawa mo sa akin." Sumakay si Michael sa isang SUV at inutusan si Park Chan-young. "Bibigyan kita ng 1 minuto. Pumasok ka na ngayon." Sabi ni Park Chan-young, Fine. Bibigyan kita ng pagkakataong makaganti. Gayunpaman, depende sa kakayahan mo kung matatamaan mo ako. Hindi ako tatayo at hahayaang mabangga mo ako." Sa sandaling binigkas niya ang mga salita, mabilis na pinaandar ni Park Chan-young ang isang modernong sports car. "Oh, magkarera ba itong dalawa? Guys, samahan ba natin sila? Mukhang magandang ideya." Ibinaba ni Michael ang bintana ng sasakyan at sinabi sa 3 lalaki, "Kailangan ninyong makipagsabayan sa akin. Kung hindi, hindi mo makikita si Park Chan-young na pinalipad sa himpapawid." Tinapakan niya ang accelerator at tumakbo patungo kay Park Chan-young. Si Park Chan-young ay tumakbo sa malayo. Malinaw na ayaw niyang mapahiya ni Michael sa harap ng 3 lalaking iyon. Pero papayag ba si Michael sa kanya? "Michael, kailangan mong maabutin kung gusto mo akong ibagsak," masiglang sabi ni Park Chan-young. Malamig na sanggal ni Michael. Sa laro, hindi siya mamamatay kahit paano siya magmaneho. Madali para sa kanya na mabangga si Park Chan-young nang walang anumang pag-aalala para sa kanyang sariling kaligtasan. Patuloy na nilapitan ni Michael si Park Chan-young. Papalapit siya ng papalapit sa kanya. Damn it. Medyo natakot ngayon si Park Chan-young. Sa pagkakataong iyon, biglang napansin ni Michael ang isang matamis na babae na nakasuot ng puting damit sa kanang bahagi ng kalsada.
Oh my God, isang virtual na laro lang ang makakapag-produce ng babaeng may maladyosa na itsura. Naakit si Michael sa kanyang kagandahan. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kaganda at kagandang babae. Siyempre, ito ay isang virtual na laro lamang. Ang mga manlalaro ay maaaring lumikha ng mga avatar upang maging perpekto hanggat gusto nila. Lota. Biglang tumawag si Michael. Ano? Ano ang sinabi mo? Gaya ng inaasahan, naloko si Park Chan-young. Agad siyang tumingin sa paligid. Walang ideya si Michael kung sino ang babae. Alam niyang may gusto si Park Chan-young kay Lota, kaya ginamit niya ito para i-distract siya. Sa katunayan, si Park Chan-young ay bumagal habang si Michael ay bumangga sa buntot ng kanyang kotse sa napakabilis na bilis, na nagpabagsak sa sasakyan ni Park Chan-young sa hangin. Sigaw ni Park Chan-young. Katulad ng nangyari kay Michael dati, ang sasakyan ni Park Chan-young ay nalaglag sa himpapawid. Samantala, ang lalaki mismo ay lumipad sa himpapawid. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Nagkataon namang nahulog siya sa harap ng napakagandang dalaga. Nagulat ang dalaga at inabot ang kamay sa kanya. Nag-aalalang tanong niya, Mr. Park, okay ka lang? Malumanay ang boses ng dalaga at hindi mapapantayan ang kanyang hitsura. Para siyang anghel. Sa hindi malamang pagkakataon, napatili si Park Chan-young nang makita ang dalaga. Michael, galit ako sayo. Dahil doon, mabilis na nag-offline si Park Chan-young nang walang sabi-sabi sa dalaga.